Writer's block, pag-uusapan natin yan sa video na to. Hi, my name is Dave Peppercut Books author of the year, nominee sa VP Choice Award 2022, and also a radio DJ. I have a surprise sa end ng video na to, so make sure you watch the entire video. We want to write. Gusto natin matapos yung ating manuscript, gusto natin matapos yung sinusulat nating story, gusto natin, matapos hanggang tuldok. Kaya lang, merong writer's block eh. They exist talaga. It exists, writer's block. Walang lumalabas sa utak mo. Wala, as in zero. Writer's block is it's a phenomenon experienced by writers that is best described as an overwhelming feeling of being stuck in the writing process, without the ability to move forward and write anything new. Para siyang heavy traffic. Stuck yung ideas mo, wala kang ma-produce na words. Ito yung moment na yung utak mo ay si decide, 'di ba? Nag-decide siya na ma-stuck. Nag-decide siyang mag-take ng break ng walang consent. So ano bang cause ng writer's block? Napakadaming cause ng writer's block eh. We have 10. I'm gonna give you 10 cause ng writer's block. Number 1 is perfectionism. Ito yung nag-strive ka for perfection sa first draft. Diba? And it can paralyze creativity kasi gusto mo agad maging perfect. Well, first of all, kahit na-edit mo ng bonggacious yung manuscript mo, yung sinusulat mong book, yung story mo, kahit na-edit mo na yung bongga, there is no such thing as perfect book. Lagi yung makikriticize, mapupuri, pero din yan, makikriticize. So, it's both. Mapupuri siya, makikriticize siya. Kahit na-edit mo na ng bonggacious, napaganda mo ng bonggacious yan, there's no such thing as perfect manuscript. So, isa sa mga cause ng writer's block is perfectionism. Number 2 is fear of failure. Yung worry na yung writing mo hindi mo mamimit yung expectations. Both expectation ng sarili mo at expectation ng ibang tao dun sa sinusulat mo. So, fear of failure na nagiging cause siya ng writer's block kasi natatakot, maganda ba, pangit ba, magugustuhan ba ito ng mga tao, but parang hindi ko bet, parang napapangitan ako, ganun yung nangyayari. Number 3, overthinking. So, analyzing every word before it hits the page can stall the process. Ano ba? Maganda ba tong word na to? Ito ba yung dapat kong gamitin? Di ba? Napaka-simple na one word lang yung nakakapagpigil sa'yo para magdire-diretso ka ng pagsusulat. Kasi, you are aiming for perfection. Nag-overthink ka din kung tama ba tong word na to, na ito ba yung proper. So, parang naghahanap ka pa ng synonym ng word na yun. Pero, di ba? It's the same meaning pero gusto mo maganda, so nag-o-overthink ka, ina-analyze mo pa, 'di ba? Habang nagsusulat ka sa isang page na 'yon. And yun yung nagiging cause minsan ng writer's block. Number 4 is burnout. Yung exhaustion, mental, it actually happens. So, yung napapagod ka talaga mentally, physically, 'di ba? Overwork na yung creativity mo. Kaya minsan talaga parang feeling mo ubos na yung creativity well mo, drained na siya. It's because overused, napagod ka na, 'di ba? Masyado mong ginamit, 'di ba? Ubos na ubos ka. So burnout can also cause writer's block. And of course, we also have lack of inspiration. Ito yung mga moments na yung si muse wala sa lamesa mo, 'di ba? Wala sa table mo. Wala siya doon. So, lack of inspiration, feeling uninspired, or having difficulty finding fresh ideas. It can also cause writer's block. We also have distractions. The number 1, I think, dapat nasa number 1 to na cause ng writer's block. Social media, di ba? External factors, noise, technology, life events. Kaya, alam mo, jowa, ayan, isa yan, mga distraction. Kaya pag writer ka, huwag ka talaga mag-jowa. Masisira yung flow, wag no, X. Charot, baka magalit mga jowa niyo sa akin. And then also we have self-doubt, also known as anong ang tawag dito? Imposter syndrome, 'di ba? Ito yung lack of confidence in your writing or 'di ba, yung na may mental block ka, 'di ba? Kasi
feeling mo hindi ka dapat nagsusulat nito. Feeling mo hindi ka qualified for this type of writing. So, imposter syndrome. Feeling mo, pag nabasa ng mga tao, sabihin nila, ay, sino ka ba para sabihin yan, di ba? So, it also cause writer's block. And then we also have unclear goals. Ito yung lagi nating inilalaban. Kailangan, even sa pagsusulat, meron kang klaro na goal para dire-diretso ka. Actually, sinulat ko to sa book ko na Write Like Crazy, how to write novels as fast as you can. Clear goals. Kailangan meron kang goal. Like, kahit yung simple lang na goal, di ba? Pero unclear goals, it can also cause writer's block. So, also, number 9 is comparison trap. Comparison trap, ito yung constantly kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Yung day 1 mo, kino-compare mo dun sa day 1,000 ng ibang writers, di ba? Parang feeling mo mas magaling sila, feeling mo hindi ka magaling kasi mas madami nagkakagusto dun sa story nila. So, comparison trap ang tawag doon. And number 10 is being too stuck to a specific plan can limit adaptability in your writing process. So, nai-stuck ka. Usually, nangyayari to sa world building. So, nag-world building ka na ng 5 taon, hindi na natapos yung story mo. So, what are the solutions na kailangan natin gawin para labanan natin tong writer's block na ito? Number 1, free writing fun. So, just write. Diba? Buksan mo lang yung gripo. Sabi na lang pagsusulat talaga, parang pagbubukas lang ng gripo, kailangan mo lang buksan and let it flow. Diba? Kalimutan mo yung perfection. Diba? Just free write. Just magsulat ka lang. Writing sprint, it helps. Diba? Magsulat ka, orasan mo yung sarili mo, 30 minutes, susulat ka lang. Anything. Diba? Don't mind the misspelled words, the typos. Do not mind the chosen words. Just write. Dire-diretso mo lang for 30 minutes. 'Di ba? Kahit gawin mo yung what do you call this? I forgot the term. Basta yung may break like 20 minutes na pagsulat and then you have 5 minutes break and then 10 minutes sa pagsulat and then you have 5 minutes break again and then 'di ba? Ganon. And number 2, fear be gone. 'Di ba? Don't fear failure. Tanggapin na natin talaga na ang journey ng pagsusulat ay, 'di ba, hindi perfect at nakakatakot, pero gawin mo na lang. Don't fear failure, 'di ba? Yung every word na sinusulat mo, every sentence, 'di ba? Yun yung journey, 'di ba? Para maging writing star ka, 'di ba? Para maging star author ka, 'di ba? So, reject the fear or just do it kahit takot ka. Kahit na feeling mo hindi siya magiging maganda, ang pinakang importante sa lahat ay sinulat mo at tinapos mo. Yun yung importante. Overthinking break. So, yung pag-overthink mo sa kung anong right choice ng words, anong tamang words, anong mas flowery na words, cut it. 'Di ba? Just write. Write first, edit later. Sabi nga natin, first draft is always ugly. Pangit lagi yung first draft. Ang trabaho ng first draft is to be written. Ang mapapaganda mo siya ay sa edit. 'Di ba? So, write first, edit later. Keep it simple. 'Di ba? Let ideas flow. Yun yung pinaka-importante muna sa first draft. Let the ideas flow. Burnout break. So, para ma-avoid mo yung burnout or pagkapagod, napakasimple, magpahinga ka. And yes, may nahabol ka. Yes, kailangan mo matapos yung manuscript. Pero, mas lalo kang tatagal kung burnt out ka. 'Di ba? So, magpahinga. Ipahinga mo ang utak mo kasi napapagod din yan. Inspiration boost, revive inspiration. Try new things. No? Take breaks. Maglakad ka sa labas. Actually, it really helps. Maglakad ka sa labas. Walk around your neighborhood, 'di ba? Maglakad-lakad ka, find inspiration. Even as simple as manood ka ng mga favorite mong films, 'di ba? It can spark inspiration. Read your favorite book. It can spark inspiration. Play games, 'di ba? So in short, procrastinate. Alisin mo yung mga distraction detox, clear the distraction. Ilayo mo muna yung phone mo sa'yo, i-charge mo muna, 'di ba? Pag tumunog, yaman mo muna, huwag muna silang pansinin, 'di ba? Mag-headphones ka. Doon ka sa tahimik na lugar, 'di ba? I-silent mo lahat ng lahat ng phone mo. Bawal kang tawagan, bawal kang kausapin, bawal kang utusan magsaing. 'Di ba? Yun muna ang creativity. Kasi alam natin pag nandun tayo sa zone nung pagsusulat, nandun tayo sa zone ng pagsusulat. Pag naalis tayo doon, 'di ba? Wala na, parang hirap bumalik.
So, i-prioritize mo na 'pag nasa zone ka, hindi ka puwedeng abalahin, susuntukin mo yung mga abala sa'yo. Charot, we do not promote violence in this channel. And then we have self-doubt shuffle. Dance away, self-doubt, 'di ba? Yun lang, alis ka sa self-doubt mo. Remind mo yung sarili mo na ang success ay, nandun sa labas ng self-doubt. So, para maging mas successful ka dun sa pagsusulat mo, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Kasi, 'di ba, pansinin natin yung ibang tao nga nagtitiwala sa atin, 'di ba? Why not us? 'Di ba? Eh, yung ibang tao nagtitiwala sa atin, paano yung mga yun? Paano yung mga taong mataas yung tingin sa atin? Papaano yung mga taong naniniwala sa atin kung tayo mismo yung nagda-down sa sarili natin? 'Di ba, isa 'to sa mga sinabi sa akin ng professor ko one time at talagang tumatak 'to sa'kin. If may mga taong naglo-look up sa'yo, papaano na lang sila kung ikaw mismo yung nagda-down sa sarili mo, 'di ba? So, don't doubt yourself. Kung if ever hindi ka gano'n, feeling mo hindi ka gano'n kagaling, wala pa dun yung level mo, you can always level up, you can always learn, you can always watch writing tutorials, you can always watch, masters ng ano, ng pagsusulat ng book, 'di ba? Yung mga iniidolo mo, you can learn from them, 'di ba? If feeling mo hindi ka magaling, improve yourself. Yun. Clarify the goals sa number 8, 'di ba? Break the projects into steps. Even as simple as 300 words a day. You can do that. Or say Stephen Hawking, 'di ba? 6 pages a day. Tinitreat niya yung pagsusulat niya as work. 'Di ba na every day kailangan makasulat siya ng 6 pages. And kung yun yung goal mo, 'di ba? Ilang months lang tapos na yung book mo. 'Di ba? So, have a clear goal. 'Di ba, kailangan matapos mo 'tong chapter na 'to sa loob ng 3 days. Kailangan matapos mo 'tong chapter na 'to sa loob ng 1 week. Kailangan matapos mo 'tong ganito, ganyan. 'Di ba? Clear goals and sundin mo yung goals na yun. And then also, we have, comparison quit. 'Di ba? I-quit the comparison. Don't compare yourself. 'Di ba, lahat tayo may kanya-kanyang way kung papaano i-tell yung story, kung papaano isulat yung storya. Lahat tayo may kanya-kanyang way to tell our own story. So, don't compare yourself because you are unique. 'Di ba, individual ka, kaya nga tayong lahat individual kasi so nag-iisa tayo. 'Di ba? We are unique, right? So, 'wag mong i-compare yung sarili mo. You can be inspired sa taong yun. Pwedeng pagkuhanan mo siya ng ano, ng inspirasyon, 'di ba? Gusto mong maging kagaya niya, gusto mong maabot yung naabot niya, but you are your own. So, don't compare, yun lang. And then number 10, we have flexibility flow. Be flexible. Let your writing process adapt and flow. 'Di ba? Dance with creativity's twist and turn. So, wag mo masyadong eto lang, naka-linear lang yung yung plan ng pagsusulat mo. Kailangan eto yung takbo lang nung plot, 'di ba, iisa. Eh, hindi siya match dun sa story na gusto mong i-tell. So, medyo nai-stuck ka dun. So, be flexible, 'di ba? You are the author of that book. Ikaw yung masusunod, ikaw yung, creativity mo yung magbi-build diyan, 'di ba? You are the parent of that book, 'di ba? People can help you with with the continuity. People can help you with tawag dito, the development of the story, 'di ba? Yung pagbubuo ng character ng story mo. But ultimately, you are the author of the book, 'di ba? Ikaw yung nag-birth ng book na 'yan. Be your own, 'di ba? 'Di ba? But also listen to the expert, 'di ba? You are the author of your own book, but listen to the expert. If they have suggestion, 'di ba? Consider that suggestion and aralin mo din, 'di ba? So you can move around dun sa sinusulat mo, 'di ba? Hindi siya ang pagsusulat ng book, it's not one size fits all, 'di ba? Yung technique na 'to ay para sa lahat, hindi ganoon. 'Di ba? So be flexible. All right? So there you go. And as promised, here's the surprise. I'm giving away a free copy of Write Like Crazy, How to Write Novels as Fast as You Possibly Can. Just click the link below of this video. Nasa description. Nilalagay ko po sa description yung link. You can get Write Like Crazy, How to Write Novels as Fast as You Possibly Can for free. Just please subscribe and like this video, or kung saan man kayo nanonood na platform sa Facebook or sa YouTube
follow the page, like the page, subscribe to this YouTube channel. My name is Dave. Don't forget to subscribe. Yun lang. Mm-hmm.